paggabayan natin sa Panginoon sa pamagitan po ng pananalangin ngayong umaga, mga kapatid. So tayo po ay mag-pray, Lord, again sa oras na ito, God. Patuloy po kami nagpapakumbaba muli at nagpapasalamat sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat sa buhay na ipinagkalo mo sa amin ngayong umaga, Panginoon. Nandito kami, God, muli magkasama-sama, O Diyos, upang patuloy makinig na iyong mga salita. As we pray, Panginoon, patuloy mong i-bless ang bawat isa at pakapangunahan, Panginoon, kami sa mga oras na ito, God. At yun din pa naghahanda sa pasok ng trabaho, Panginoon. Patuloy mong gabayan, pangunahan, O God. Bigyan mo ng kapayapaan, O Diyos, at pahingahan, O Diyos. Hallelujah, sa mga oras na ito, God. Upang sana magpasok pa ng trabaho, sila po, O Diyos, ay maging ready sa challenge, Panginoon, na kanilang haharapin, O God. At yung protection, Panginoon, O God, sa mga nagbabiyahe, Panginoon, ay patuloy mong igawad ngayong umagang ito, Diyos. At sa lahat, Panginoon, na habang sila gumagawa ay nakatune in, Panginoon, ngayong umaga, dito sa live online ministry namin, O God, patuloy mong i-bless din sila, Panginoon, O God. Sa iyo po ang papuri ngayong umagang ito, Diyos. Sa iyo po ang karangalan, Panginoon. Hallelujah at kaluwalhatian, O God, sa umagang ito. In Jesus' name we pray, God. Amen. Praise God. So, purihin po ang ating Panginoon. Have a blessed morning. A great day to all our friends and viewers. I pray right now, mapatid, for healing sa buhay po ni Sister Isabel, kalakasan, mapatid, so sa physical na kalakasan. So, let's open the Bible at pag-aralan po natin ito, mapatid, no? Paano tayo mag-response sa kalooban ng Diyos? How? Sabi nito, our response is to God's will. No? At I believe, ngayong oras na ito, mga kapatid, praise God na ito po ay makatulong sa atin para tayo po ay mamotivate na mas lalo tayo maglingkod sa ating Panginoon. Ngayon, sa kalooban ng Diyos, siya po ay mabuti sa atin. At ito po ay nakakatulong upang pagpalain tayo at bigyan tayo ng lakas, mga kapatid, at may pagpatuloy po natin yung buhay natin, mga kapatid, no, sa ating Panginoon. Kasi ang iba nga, sa mga huling panahon, sabi ng Bible, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig, mga kapatid. Praise God. At yan po ang reason kung bakit may salita ng Panginoon at bakit mayroon pong banal na Espiritu ng ating Panginoon. Ngunit sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, no, praise God, na habang tumatagal, praise the Lord, na imbes na tayo po ay tumalikod at humiwalay sa mga plano ng Diyos sa atin, magkaroon tayo ng good response, mga kapatid, praise God, sa kalooban ng Panginoon. Dahil ako po ay naniniwala na ang kalooban ng Diyos, hindi po ito makakasama sa atin. Bagkos, ito po ay makakabuti. Praise God. At take note, mga kapatid, mayroon pong pagpapala sa lubos, praise God, na pag-response sa kalooban ng ating Panginoon. So, ang salitang response, ito po na kung gaano tayo, mga kapatid, tumanggap at sumunod sa kanyang kalooban. So, I believe right now, mga kapatid, no, na ito po ay ma-open yung mind natin. Praise God, na kung paano tayo mag-focus sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. So, let's open the Bible, mga kapatid, no, sa inyo po mga Biblia. At hayaan niyo po, mga kapatid, ngayong umaga na basahin po natin yung ating mga Biblia. Sa aklat po ng Ephesians 5:17. Sabi dito, kaya huwag kayong magiging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So ito po, mga kapatid, no, sinasaway tayo ng Panginoon. So ito po ay masakit na salita. Hindi po ito posible maging katanggap-tanggap sa ating pandinig, sa ating puso, yung ganitong klase mga salita. Ito po ay open rebuke, no, ng ating Panginoon. But isang napagandang bagay, nasabi nga sa kasabihan, mga kapatid, no, na open rebuke is better than secret love, mga kapatid. Tayo po ay magkaroon ng panahon, katulad ng sinabi niya dito, mga kapatid, upang unawain natin ang kalooban ng Diyos. So alam mo, mga kapatid, napakagandang bagay to know more about the will of God. Mayroon tayong curiosity sa mga bagay-bagay, mga kapatid, praise God. At alam natin naman ang mga bagay na ito na hindi naman lahat nagkapagpapasaya sa isang tao, yung mga tinutuklas natin. But because of curiosity, gusto natin malaman yung isang bagay, mga kapatid. Pero isang bagay na napakaganda, na kung mayroon man tayong curiosity, na ito po ang naging dahilan kung bakit natin tinutuklas ang isang bagay sa mga bagay dito sa mundo, mas higit na magkaroon dapat tayo ng response o curiosity na tinatawag, mga kapatid, no, about sa kalooban ng Diyos.
Na as long, mga kapatid, na ito po ay malaman natin at ginawa natin sa ating mga buhay, praise God, ito po ay makakatulong sa atin. Sapagkat sabi ng Bible, mapalad yung mga tao, mga kapatid, no, na nakasumpong ng biyaya sa ating Panginoon. Praise God. At matapos natin masumpungan ang biyaya ng Panginoon, matapos natin makilala ang Diyos sa buhay natin, matapos natin malaman ang kanyang kalooban sa buhay natin, mga kapatid, susunod yung kagalakan mula sa ating puso, mga kapatid, na ipagkakaloob ng ating Panginoon. Sapagkat dito sa pagkaalam, mga kapatid, no, sa kalooban ng Diyos is just a beginning, no, na magkaroon tayo ng kagalakan sa buhay ng bawat isa sa atin. Praise God. And I believe, hallelujah, God has a promise or reward, mga kapatid, sa mga nakasumpong sa kalooban ng Diyos. At alam niyo, mga kapatid, bibihira lang ang nakasumpong ng kalooban ng Panginoon. At hindi lahat, na kahit nga minsan iniisip natin na tayo ay gumagawa na ng mabuti, sometimes hindi pa rin naging kalooban ng Diyos. Like for example, mga kapatid, no, nung time na mayroon po mga tao sa loob ng church na sila po ay nagbibigay, mga kapatid, sa Panginoon. At kung titingnan mo ang pagbibigay ay mabuting bagay. Natapat, mga kapatid, yung ilan ay nagbigay sila sa magitan ng pagpapaibabaw at happy sila sa mga bagay na ito at ginagawa nila ito, mga kapatid. At sila ay gumawa ng mga higit na malalaking bagay dan doon sa iba, mga kapatid. Yung isang babae, praise God, na sabi nga, huling baryan na lang niya ang kanyang ibinigay at napakaunti pa. Kumbaga, hindi kaya niyang pantayan yung iba na nagkaloob, mga kapatid. Pero napansin po natin na yung bless ng Panginoon, yung isang taong nagbigay, mga kapatid, no, ng itong kusing lang ang ibinigay nila sa ating Panginoon, mga kapatid. At yung ibang nagkaloob ay tila para bagang malaki na nga ang ibinigay nila, pero hindi pa rin ito, mga kapatid, natuwa ang ating Panginoon. So the reason why, so hindi ibig sabihin, mga kapatid, na kapag nagkaloob tayo, hindi na tayo naging karapat-dapat o hindi na tayo nakagawa sa kalooban ng Panginoon, hindi natin nag-glorify ang ating Panginoon. Pero ang isang banda, mga kapatid, no, na napansin ko dito, na napansin ng Panginoon, yung mapagpaimbabaw na puso, na sila po ay nagkaloob because of pride, mga kapatid. At sa paraang ito, hindi nila, mga kapatid, nasungkit, praise God, ang presensya ng Panginoon. Nasabihin natin, mga kapatid, o na-touch nila ang Panginoon, nasabihin natin, na nag-glorify nila ang Panginoon sa kanilang ginawa, sa kanilang buhay, mga kapatid. So, ang isang babaeng nagkaloob, praise God, ngunit ito po ay ginawa niya mula sa kanyang puso at siya ay lumapit sa altar upang magbigay, nakasama po yung kanyang pagpapakumbaba. Praise God. Nandoon po yung kanyang desire to give honor God doon sa maliit na bagay, mga kapatid. At dahil doon sa desire, dito niya nakuha, hallelujah, ang puso ng ating Panginoon at natuwa ang Panginoon sa kanya, mga kapatid. At sabi ng Bible, siya po ay pinagpala ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Ibig sabihin, yung kalooban ng Diyos, mga kapatid, praise God, sa bagay na ito, nalaman ng babae kung saan niya mapaparangalan ng Panginoon. Saan niya, mga kapatid, makukuha ang puso ng Panginoon. Saan niya mapapaluguran ang Panginoon, mga kapatid. So, sa anong paraan, hallelujah, sa magitan po ng pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. So, about knowing God's will, hindi natin ito malalaman, mga kapatid, hanggat tayo po ay mapusok at tayo po ay nangingibabaw sa buhay natin, yung mapaimbabaw na puso. Then I believe, mga kapatid, praise God, sa paraan ng paghanap ng kalooban ng Panginoon, sa pagkaalam sa kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid, kailangan po tayo magkaroon ng humility. Yes, tama, mga kapatid, narinig po ninyo, hallelujah, sa buhay ng bawat isa atin. Kailangan tayo maging humble sa harapan ng Panginoon. Dahil ang humility, mga kapatid, this is the will of God. Kasi sabi ng Bible, bagaman siya ay Diyos, hinubad niya ang katangian ng kanyang pagka-Diyos, mga kapatid. Ang purpose, hallelujah, ng kanyang paghubad ng kanyang katangian, ng kanyang pagka-Diyos, upang siya po ay tularan pagdating po sa humility. Praise God. So siya po ay mayroong pusong mapagpakumbaba
sa harapan, mga kapatid, ng ating Panginoon. Hallelujah. At siya po ay nagsakripisyo para sa atin. Tayo po ay inabot niya. Hallelujah. Hinubad niya yung katangian ng kanyang pagka-Diyos. Iniwan niya, mga kapatid. Praise God. At siya po, hallelujah, ay inabot niya yung kung ano yung pangailangan na mayroon tayo sa ating buhay sa pamagitan po ng ganong kaparaanan. And I believe, hallelujah, sa umagang ito, mga kapatid, it's a pattern of our spiritual life. Na kung gusto natin maabot, hallelujah, at maparangalan, masumpungan natin ang kalooban ng Panginoon, it's a time, mga kapatid, na maunawaan natin ang salita ng Panginoon para, hallelujah, na ito po ay makatulong sa atin na para malaman po natin itong kalooban ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa pamagitan po ng kanyang mga salita. Praise God. So isang napagandang bagay na malaman po natin ang kalooban ng Diyos. At sa panahon na malaman natin ito, dapat po natin, mga kapatid, mag-glorify ang Panginoon sa bawat isa sa atin. So knowing about the will of God, 1 Peter 4, 1-3. So tingnan po natin, mga kapatid, kung ano yung dapat natin gawin o response pagdating sa kalooban ng ating Panginoon. So kung paano nga si Kristo, right? Sabi dito, kung paano nga si Kristo ay nagbata sa laman. Ito yung sinasabi ko kanina, mga kapatid, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip, sapagkat siya nagbata sa laman ay nagpatigil sa kasalanan upang huwag kayong magbuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masasamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil at lumakad sa kalibugan sa mga masasamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So ito siya, mga kapatid, no? So hindi nalugod ang Diyos, mga kapatid, dito sa mga pamumuhay sa kamunduhan. Kasi nandito na nga po, mga kapatid, no, yung pita ng laman. Praise God. At ito pong paglakad sa kalibugan, masasamang pita, mga kapatid, mga paglalasing, mga kalayawan, hallelujah, kayamuan, at sa kasuklam-suklam sa pagsamba, praise God, no, sa mga Diyos-Diyos. So ito po, mga kapatid, no, na hindi natin masusumpungan ang kalooban ng Diyos. Praise the Lord. Sa mga kamunduhan, sa mga gawang kahalayan, mga kapatid, sa mga paglalasing, praise God. At higit sa lahat, hindi natin masusumpungan, mga kapatid, no, sa pagtataksil ang kalooban ng Diyos at maging mas sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi po dito, mga kapatid, nalulugod ang ating Panginoon. Praise God. So isang bagay na napakagandang gawin po natin, hallelujah, no, huwag tayo magpapalilang sa ganitong paraan. So anong dapat natin gawin sa matapos natin, mga kapatid, masumpungan ang kalooban ng Panginoon? Tayo po, praise God, ay mamuhay according to this verse, mga kapatid, praise God, na kung paano ang Panginoon nagbata, mga kapatid, no, nagsakripisyo, nagtiis, hallelujah, sa napakaraming tiisin sa buhay, praise God, gayon din sa ganun paraan. Tayo ay mga buhay, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon. Tayo manatili sa kanyang presensya. And this is the will of God, na hindi tayo, mga kapatid, magpadisib sa anumang hilig ng sanlibutan. Kasi sa mga makamundong bagay, mga kapatid, lust of the flesh, lust of the eye, even the pride of life, ito yung mga paglalasing, mga kapatid. Hindi ito kalooban ng Diyos. Praise God, minsan umaga pa lang, ang hanap ay alak, mga kapatid. Umaga pa lang, hallelujah, kung ano na ang ginagawa, mga kapatid, na hindi na nasuri natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay na isa sa atin, mga kapatid. So ano ang kalooban ng Panginoon? Sa umaga, magpakababad ka sa panalangin, mga kapatid. Kahit anytime, hallelujah, as long na may pagkakataon ka, mga kapatid, na manalangin sa Panginoon. Wherever you are, wherever you go, mga kapatid, we need to pray before God, mga kapatid. And I believe, praise God, na ang panalangin, ito po ay ang kalooban ng Diyos. And this is our response to the will of God. This is our life, mga kapatid. Ito yung ating daily habit before God, na tayo po ay manalangin sa Panginoon. And this is the will of God, to have daily communication with Him. Praise God. Ito ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya sa Christian, our family in the Lord, hallelujah, isa po ito sa napaganda encouragement sa buhay natin.
Kasi walang ibang lalakas ang tayo sa relasyon sa Panginoon, mga kapatid, kung hindi sa panalangin. Dito tayo uugat sa pananampalataya. Ito ang paraan ng Diyos para maiwasan po natin, mga kapatid, yung lust of the eye, lust of the flesh, and the pride of life, mga kapatid. Ito ang paraan ng Diyos. Praise God, upang masunod natin ang kalooban ng ating Panginoon. At kung wala ang mga bagay na ito, mga kapatid, praise God, useless yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi natin mapaparangalan ang Panginoon sa buhay na niya sa ating mga kapatid. As we encourage everyone, mamuhay tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Do not allow Satan, mga kapatid, at your side, hallelujah, na sumama siya sa iyo. O di kaya naman ikaw ay maparoon sa kanyang lugar, sa kanyang position, mga kapatid. So kailangan tayo manatili in the right position of God sa buhay na niya sa atin. Praise God, do not allow Satan in your life na mag-penetrate siya sa buhay mo, na mag-controlin ka niya, mga kapatid, sa lahat ng espiritu ng buhay mo. Instead, praise God, sawayin mo siya, rebukin mo siya. As Jesus Christ did, mga kapatid, the time, hallelujah, in the book of Matthew, praise God, na ang Satanas, si Satan, gusto po mag-penetrate sa kanyang buhay. Gusto siyang kontrolin. Gusto niya, mga kapatid, praise God, hamakin. Ngunit ano sabi ng Panginoon? Sinaway siya ng Panginoon. Praise God. Sinabihan siya ng Panginoon at si Satanas ay walang nagawa sa ating Panginoon. So kailangan magkaroon tayo ng authority over the devil, mga kapatid. Over the power, mga kapatid, of this world. Hallelujah. Kailangan magkaroon tayo ng authority. Then I believe, praise God, God will help us. God will do something in our life, mga kapatid. At sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iwan, ipababayaan man. As long na tayo po ay nasa panig ng Panginoon at tayo po ay namumuhay sa piling ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. So, as a Christian, praise God, manatili tayo sa Panginoon. Hallelujah. Huwag natin hayaan, mga kapatid, yung distraction na ito po ang magpalayo sa atin. Huwag natin hayaan na yung pride, mga kapatid, na magpalayo sa atin. O di kaya naman yung lust of the flesh sa buhay natin, na ito po ang mag-control sa atin at ito po ang maging dahilan upang lumayo ang Panginoon sa atin, mga kapatid. At I remember, hallelujah, sa buhay ni Samson. Diba? Nung panahon na sinunod niya ang hilig ng kanyang puso, yung pita ng kanyang laman, mga kapatid. Anong sabi ng Bible? Ito yung rason kung bakit lumayo ang ating Panginoon sa kanya, mga kapatid. Praise God. At nung oras na ito na lumayo ang Panginoon, mga kapatid, nawalan siya ng lakas. Hallelujah. At ito pong nakakatakot, mga kapatid, na panahon. Na sa panahon na nawala na ang Panginoon sa buhay, na hindi siya nag-work, hindi siya nag-function, mga kapatid. At ito po ang posibleng makapagpapahamak sa bawat isa sa atin. Praise God. So kaya, young people, mga tatay, mga nanay, this morning sa lahat natin mga friends, viewers, hallelujah, praise God, manatili tayong buhay at manatili tayong matatag sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Din mga kapatid, sa aklat ng Psalms 40, ano sabi dito mga kapatid, 47, sabi, aking kinalulugarang sundin ang iyong kalooban, o Diyos ko, o ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. So ito po ang napakagandang desire. Alam naman natin si David, mga kapatid, na sometimes siya po, mga kapatid, ay nalayo sa Panginoon. Diba? So kaya nanalangin sa Panginoon, sabi niya sa Panginoon, create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Sometimes, mga kapatid, hindi sa lahat ng panahon, tayo po ay naging mabuti sa Diyos. Alam naman natin na higit na mabuti ang Panginoon sa lahat ng espiritu ng buhay natin at hindi natin masumpungan ang Panginoon na siya ay nagkamali sa lahat ng kanyang ginagawa para sa atin. Talagang lahat ng kabutihan ng Panginoon nagpamalay siya sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Pero tayo, hallelujah, sometimes, praise God, maraming bihis tayo, mga kapatid, na tayo po ay hindi naging mabuti sa ating Panginoon. So kaya, si David na nalangin sa Panginoon. Diba? Siya po ay nagpuri sa Panginoon. Then, dito mga kapatid, ito yung kanyang desire ng kanyang puso. So, ano sabi ng Biblia, mga kapatid, no? In this verse na, kinalugdan, mga kapatid, na sundin ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. At ang kanyang kautusan, hallelujah, ay ito ang iniibig ni David, mga kapatid. So, ano yung mapupulot natin na lesson dito, mga kapatid, no? Na pagdating sa kalooban ng Panginoon, kung paano ito dinesire ni David, mga kapatid, kung paano siya, hallelujah, na para siyang isang usang o bibing usang, mga kapatid, no? Na uhaw siya lagi sa presensya ng Panginoon dahil mahal niya ang Panginoon, mga kapatid.
ay sa gayon din paraan. Ito po ay magsilbing pattern natin. Praise God. Katulad ng isang sanggol na tayo po ay uhaw sa yakap ng ating magulang, mga kapatid. Uhaw sa gatas. Praise God. Iniibig lagi natin, mga kapatid, ang mga bagay na ito sa presensya ng ating pasabiyaya ng ating Panginoon, mga kapatid. So kaya ano ang sabi ng Panginoon? Loving God's will. Kailangan natin ibigin ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, sa buhay ng bawat isa sa atin. Bakit pag-ibig, mga kapatid, ang ating ibigay sa kalooban ng Panginoon? Dahil alam ng Panginoon na ang pag-ibig, ito po yung sentro ng ating buhay. This is the greatest commandments of the Lord. Praise God. Ano ang greatest commandments of the Lord? Thou shalt love the Lord with all your strength, with all your soul, with all your heart, mga kapatid. Thou shalt love the Lord. And take note, mga kapatid, no? Hindi ang Panginoon ang makikinabang sa pag-ibig natin sa Kanya. Kaya kung bakit siya nag-utos, mga kapatid, sa pag-ibig, siya po ay ibigin natin. Sapagkat dito po, sa pag-ibig sa Diyos, tayo po ang makikinabang sa mga bagay na ito. Bakit, mga kapatid? Sapagkat sa pag-ibig sa Panginoon, hallelujah, ay mayroon pong kaukulang kagalakan ito na maitutulong sa buhay ng bawat isa sa atin. So yan po ang utos ng ating Panginoon. Yan po ang kalooban ng Diyos na kailangan natin siyang ibigin, mga kapatid. And this is our response to the will of God. Kalooban ba ng Panginoon umibig? Yes. Dahil sapagkat nasusulat, mga kapatid, yamang ang Diyos ay pag-ibig. Kinakailangan naman tayo umibig, mga kapatid. Praise God. At sa pag-ibig, hallelujah, ito ang paraan ng Diyos upang malimot natin ang kasalanan. At tayo po ay mamuhay sama sa ating Panginoon. Mayroon tayong lumang pagkatao na nakasanayan at inibig noon, mga kapatid. It is just an example, kapatid, no? Na doon tayo na-focus sa mga bagay na ito. So that's what we call worldliness, mga kapatid. Inibig natin, hallelujah, mga kahalayan, kalaswaan sa mundo. Inibig natin, mga kapatid, na tayo po ay mapagmalaki. Mas ito pong ninais natin yung kamunduhan ng ating buhay, ng ating puso, mga kapatid. But right now, hallelujah, mula nang makilala natin ang ating Panginoon, ito na po ang gusto ng Panginoon, na lagi natin isik sa ating puso ang pag-ibig ng Diyos. At sa parang ito, mga kapatid, dito natin mapapaluguran ng ating Panginoon. And this is our response to the will of God sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. At ito ang kalooban ng Panginoon. Every day, always seek the will of God sa buhay mo. Praise God. Lagi kang mauhaw sa presensya ng Panginoon. Kaya alam niyo, mga kapatid, hallelujah, kung ito po ay nawala na sa atin, ang pag-ibig sa Panginoon, yung ating first love to the Lord, mga kapatid, no? Kailangan natin ito siya balikan. Hindi tayo pwede mag-ministry, mga kapatid. Praise God, kung wala tayong response sa kalooban ng Panginoon sa mga mabuting bagay, mga kapatid. Kaya kung gusto natin maging parte, maging bahagi ng gawain ng Panginoon, praise God, at tayo po ay makapanatili sa Kanya, lagi tayong mauhaw sa presensya niya. Then I believe, mga kapatid, hallelujah, ang blessings ng Panginoon naroon. At tandaan po natin, yung kaawan sa Panginoon, yung pag-ibig sa Panginoon, kahit saan ka man naroon, pwede mo itong maramdaman. As long na ito po ang maging desire ng puso natin, mga kapatid.